Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, galit at pag-asa. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung isang araw, paggising mo, ang mundo mong iyon ay inagaw na pala ng aninong matagal mo nang kasama sa iyong tahanan? Ito ang kwento ni Luningning Almares, ang pamilyar na amoy ng hanging dagat ng San Isidro del Mar, ang unang sumalubong kay Luningning Almares. Napangiti siya habang nakadungaw sa bintana ng sasakyan. Pagkatapos ng 5 taon sa ibang bansa, sa wakas uuwi na siya. Ilang sandali na lang ay mayayakap na niyang muli ang kanyang kasintahang si Lorenzo. Ilang saglit na lang ay masisilayan na niya ang hasyendang naging saksi sa kanyang kabataan. Ang hasyenda Sinagtala. Hindi niya sinabi kanino man ang eksaktong araw ng kanyang pag-uwi. Gusto niyang sorpresahin ang lahat, lalo na si Lorenzo. Nananabik na siyang simulan ng buhay na matagal na nilang pinaplano. Ang buhay bilang ginang Luningning de Villar. Kusang gumalaw ang kanyang mga daliri at hinaplos ang gintong kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang huling regalo ng kanyang yumaong ama, si Don Agusan Almares. Ito ay hindi lang alahas, anak, sabi nito noon. Ito ang ating pamana. Sa pagpasok ng sasakyan sa pamilyar na daan na napapalibutan ng mga puno ng akasya, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Luningning. Naroon na ang mataas at malaking bakal na tarangkahan ng kanilang hasyenda. Dito na lang po, Manong, magalang niyang sabi sa driver. Bumaba siya ng sasakyan, dala ang pananabik. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Ang mga gardyang nakabantay sa gate ay bago. Hindi pamilyar ang kanilang mga mukha at ang mga tingin nila sa kanya ay malamig at mapaghinala. Magandang araw po, papasok po ako, sabi ni Luningning. Sino po sila? Tanong ng isa, hindi man lang binuksan ang maliit na siwang ng gate. Nagtaka si Luningning. Ako si Luningning Almares. Nakatira ako rito. Nagkatinginan ng 2 gwardiya. Bumulong ang isa sa intercom. Pagkatapos ng ilang sandaling paghihintay, isang boses ng babae ang tumugon mula sa speaker. Isang boses na kilalang kilala niya. Sino raw ang naghahanap sa akin? Ang boses na yon. Pag-aari ni Dayang, si Dayang Kalis, ang kasambahay na itinuring na niyang parang kapatid. Dayang? Ako to, si Ning. Masayang sagot ni Luningning. Iniisip na baka hindi lang siya naintindihan, ngunit nagkaroon ng mahabang katahimikan. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. At mula sa malawak na hardin, isang figura ng babae ang lumitaw. Natigilan si Luningning. Nakatayo sa harapan niya si Dayang, ngunit hindi ang Dayang na naaalala niya. Wala na ang simpleng uniforme, ang buhok na laging nakapusod, at ang yumuyukod na tingin. Ang Dayang na nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng isang mamahaling puting bestida. Ang mukha ay napapalibutan ng perpektong kolorete, at ang mga mata ay puno ng lamig at pagmamataas. Sa likod ni Dayang, lumabas ang lalaking pinananabikan niyang makita. Si Lorenzo. Enzo! Sigaw ni Luningning. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tatakbo na sana siya papalapit ng itaas ni Dayang ang isang kamay para pigilan siya. At sino ka para tawagin ang fiancé ko sa kanyang pangalan? Tanong ni Dayang. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Gumuho ang mundo ni Luningning. Fiancé? Anong sinasabi mo, Dayang? Ako ang kasintahan ni Lorenzo. Ako si Luningning. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dayang. Baliw ka ba? Maraming taon nang patay si Luningning Almares. Ako si Isabela Montenegro, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito. At ang babaeng pakakasalan ay ni Lorenzo. Napatingin si Luningning kay Lorenzo
Naghahanap ng sagot, nagmamakaawa. Enzo, ano yung nangyayari? Sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ngunit ang mga matang tumingin pabalik sa kanya ay hindi ang mga matang minahal niya. Malamig, walang emosyon, puno ng pagkasuklam. Tila ba siya ay isang basura sa paningin nito? Hindi ka namin kilala, sabi ni Lorenzo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Humarap ito sa mga gwardiya. Paalisin niyo ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik pa. Pero, Enzo! Pigil na hikbi ni Luningning. Hindi siya pinansin ni Lorenzo. Inakbayan nito si Dayang at tinalikuran na siya. Naglakad pabalik sa loob ng mansyon na para bang wala silang nakita. 2 gwardiya ang marahas na humawak sa mga braso ni Luningning. Bitiwan niyo ako. Bahay ko to. Magnanakaw kayo. Sigaw niya, nagpupumiglas, ngunit wala siyang kalaban-laban. Kinaladkad siya palabas ng gate. Ang kanyang mga maleta na maingat niyang inihanda para sa kanyang bagong simula ay walang awang inihagis sa kalsada. Ang isa ay bumukas at kumalat ang kanyang mga damit sa maalikabok na lupa. Kasabay ng malakas na pagsara ng tarangkahan ay ang pagpatak ng ulan. Nanginginig, napaluhod si Luningning sa gitna ng daan. Basang-basa ng ulan at ng sarili niyang mga luha. Ang masasayang alaala ay biglang bumalik na parang mga multo para saktan siya. Naalala niya ang gabi kung kailan nag-propose si Lorenzo. Naalala niya ang mga ngiti ni Dayang habang pinapangako nitong aalagaan ang hasyenda para sa kanya. Lahat ay kasinungalingan. Tumingala siya sa mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamadilim na lugar sa buong mundo. Wala na siyang pamilya, wala na siyang kasintahan, wala na siyang tahanan, wala na siyang pagkatao. Sino siya ngayon? Isa na lamang estranghero. Habang bumubuhos ang ulan, isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang tanging taong marahil ay maniniwala pa sa kanya. Ang tanging natitirang pag-asa. Sa gitna ng kawalan, isang pamilyar na pangalan ang kanyang ibinulong sa hangin. Yaya Himig. Nasaan ka? Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit hindi nito matumbasan ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Hindi alam ni Luningning kung gaano siya katagal na naglakad. Ang mga paa niya ay manhid na. Ang mamahalin niyang sapatos ay pununo na ng putik. At ang kanyang damit ay wala nang pinagkaiba sa basahan. Wala siyang direksyon. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging naglalaro sa kanyang isipan ay ang mga imahe ng pagtataksil. Ang malamig na mga mata ni Lorenzo. Ang mapanuyang ng ngiti ni Dayang. Sa gitna ng kanyang paglalakad, isang lumang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na address na isinulat sa likod ng isang lumang litrato. Ang address ng bahay ng kapatid ni Yaya Himig, kung saan ito madalas mamalagi tuwing day off. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Gamit ang natitirang lakas, nagtanong-tanong siya hanggang sa marating niya ang isang maliit at siksikang eskinita. Bawat bahay ay magkakadikit. Bawat bintana ay tila may mga matang nakamasid. Sa wakas, natagpuan niya ang numerong hinahanap. Isang maliit na pintuan na gawa sa yero. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatok. 1 beses. 2. Walang sumasagot. Sa pangatlong katok, na mas malakas na, bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad na may mga kulubot na sa mukha ngunit may maamong mga mata, ang nagulat nang makita siya. Sino po si? Natigilan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha at hindi makapaniwalang pagkilala. Senyorita. Luningning. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Luningning. Yaya. Yaya Himig. Anas niya bago siya tuluyang nanghina at napayakap sa matanda. Diyos ko, anong nangyari sa'yo, Hija? Nag-aalalang tanong ni Yaya Himig. Hinila siya papasok sa maliit ngunit malinis na sala.
at mabilis na isinara ang pinto. Doon, sa init ng yakap ng kanyang yaya, ibinuhos ni Luningning ang lahat. Ang bawat hikbi ay may dalang kwento ng pagtataksil. Ang bawat patak ng luha ay sumisigaw ng sakit na kanyang nararamdaman. Kinuwento niya ang lahat. Ang pagdating niya, ang pagtataboy sa kanya ni Nadayang at Lorenzo, ang pag-agaw sa kanyang pagkatao. Hindi nagsalita si Yaya Himig. Hinayaan lang niya si Luningning na umiyak habang marahan niyang hinahaplos ang likod nito. Pagkatapos ng tila walang katapusang pag-iyak, kumuha si Yaya Himig ng isang makapal na kumot at ibinalot sa kanya. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na sabaw. Matagal na silang may plano, Hija. Mahinang sabi ni Yaya Himig. 1 buwan bago ka umuwi. Bigla na lang akong sinabihan ni Dayang na hindi na kailangan ang serbisyo ko. Pinalayas niya ako sa hacienda na walang anumang paliwanag. Sinubukan kong tawagan ka noon pero iba na ang numero mo. Pumait ang pakiramdam ni Luningning. Naging bulag siya. Napakabulag. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos. Hiniram niya ang lumang telepono ni Yaya Himig. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, mga taong kasama niyang lumaki. Ang sagot nila ay pare-pareho. Sino to? Paumanhin, pero nasa meeting si Isabela. O di kaya'y bigla na lang ibababa ang telepono. Huli niyang tinawagan ang abogado ng kanilang pamilya, si Attorney De Castro. Attorney, si Luningning Almares po ito. Sabi niya, pilit na pinatatatag ang boses. Patawad miss, pero sino ulit? Malamig na tugon sa kabilang linya. Si Luningning po, anak ni Don Agusan Almares. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Miss, nakikiramay ako sa kung anumang pinagdadaanan mo, pero ang kliyente ko ay si Miss Isabela Montenegro, ang nag-iisang anak ni Don Agusan. Kung may kailangan ka, dumaan ka na lang sa opisina niya. Paalam. At ibinaba nito ang telepono. Doon na pagtanto ni Luningning ang lahat. Hindi lang siya ninakawan. Binura na rin ang kanyang pagkatao. Planado ang lahat. Bawat detalye ay maingat na isinagawa para masigurong wala na siyang babalikan. Bumalik siya sa maliit na kwarto, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng may magulong buhok, maputlang labi, at mga matang walang buhay? Wala sa sariling hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang dating buhay. Bigla, isang alaala ang malinaw na bumalik sa kanya. Ang kanyang 18 kaarawan. Nakaupo siya sa hardin ng Hacienda Sinagtala kasama ang kanyang ama. Kinuha ni Don Agusan ng isang maliit na kahon at iniabot sa kanya. Sa loob nito ay ang gintong kwintas. Para sa'yo, anak. Nakangiting sabi ng kanyang ama. Ang ganda, Papa, sagot niya. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang mga kamay. Seryoso ang mukha nito. Makinig ka, Ning. Ito ay hindi lang alahas, anak. Tandaan mo, ito ang ating pamana. Darating ang araw, maiintindihan mo ang tunay nitong halaga. Huwag na huwag mo itong iwawala. Noon, ang mga salitang iyon ay parang isang matamis na paalala lang. Ngayon, tila isa itong mensahe mula sa nakaraan, isang susi. Ang pamana, ang tunay na halaga, isang bagong determinasyon ang biglang umusbong sa kanyang puso. Tumayo siya, ang mga mata ay nakatutok sa kwintas. Hindi pa tapos ang laban, hindi niya hahayaang manalo ang mga taksil. Nakita ni Yaya Himig ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa kawalan ng pag-asa, napalitan ito ng nag-aapoy na determinasyon. Lumapit si Yaya Himig. Mula sa isang maliit na baul, may kinuha siyang isang luma at lukot na calling card. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Luningning. Hindi natin to kaya ng tayong dalawa lang, Hija. Kailangan natin ng tulong
mula sa taong hindi kayang bilhin ng pera nila. Tiningnan ni Luningning ang card. Nakasulat dito sa simpleng mga letra, Bantayog Escalante, Private Investigator, diskreto at epektibo. Ang address na nasa calling card ay nagdala kay Luningning sa isang luma at medyo magulong gusali sa pusod ng Maynila. Umakyat siya sa pangatlong palapag sa isang makitid na hagdan ng amoy alikabok at lumang papel. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang isang pinto na may maruming salamin kung saan nakapinta ang mga salitang Bantayog Escalante, Private Investigator. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Isang magaspang na boses mula sa loob ang nagsabing, "Pasok." Ang opisina ay maliit at masikip. Nagkalat ang mga folder at libro sa halos lahat ng sulok. Sa gitna, nakaupo sa isang lumang silya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng gusot na polo. Ang buhok ay bahagyang magulo at may bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang yon, nang mag-angat ito ng tingin sa kanya, ay matalas. Tila kaya nitong basahin ang bawat lihim na itinatago mo. "Anong kailangan mo, miss?" tanong nito. Ang boses ay walang anumang kabuhay-buhay. Inilahad ni Luningning ang kanyang kwento. Habang siya'y nagsasalita, ang lalaki, si Bantayog Escalante, ay walang kaimik-imik. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga daliri ay marahang nagtatambol sa ibabaw ng kanyang lamesa. Walang bakas ng awa, pagkabigla, o anumang emosyon sa mukha nito. Nang matapos si Luningning, sumandal si Bantayog sa kanyang upuan at huminga ng malalim. "Miss, pasensya na. Araw-araw, may mga taong pumupunta rito na may sari-saring kwento. Pero ang sayo, masyadong malayo sa katotohanan, parang eksena sa pelikula." "Totoo ang lahat ng sinasabi ko," giit ni Luningning. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa frustrasyon. "Sinasabi mong ang pinagkakatiwalaan ninyong kasambahay ay inagaw ang buong pagkatao mo, nakuha ang loob ng fiancé mo, at ngayon ay siya na ang nagpapatakbo ng multimilyong kumpanya ng pamilya ninyo?" Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang baliw. At walang kahit isang tao, kaibigan, kamag-anak, abogado, ang naniniwala sa'yo? Plinano nilang lahat. "Masyadong perpekto ang plano," malamig na sabi ni Bantayog. "Hindi ko kayang tanggapin ang kasong ito. Sayang lang ang oras mo at ang pera mo." Akma na itong babalik sa kanyang mga papeles nang magsalita si Luningning. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Gagawin ko ang lahat. Kahit ano, maniwala ka lang. Ang pangalan ko ay Luningning Almares, anak ni Don Agusan Almares, at ang babaeng umagaw ng lahat sa akin. Ang pangalan niya ay Dayang Kalis." Sa pagbanggit sa dalawang pangalan, natigilan si Bantayog. Ang marahang pagtambol ng kanyang mga daliri ay huminto. Isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi nakita ni Luningning kanina. Dahan-dahan itong umupo ng tuwid. Tinitigan siya nito ng matagal, na para bang sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. "Ulitin mo ang mga pangalan," utos nito. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Don Agusan Almares at si Dayang Kalis." Muling nagkaroon ng mahabang katahimikan. Kumuha si Bantayog ng isang ballpen at isang pirasong papel. "Magkano ang kaya mong ibayad?" tanong nito. "Wala akong pera ngayon, pero kapag nabawi ko ang 1,000, putol ni Bantayog. 1,000 lang ang kailangan ko para simulan to. Nagulat si Luningning. Para sa isang kasong ganito kalaki, ang halaga ay halos isang insulto. Ngunit kinuha niya ang natitirang pera mula sa kanyang bulsa, ang perang ibinigay ni Yaya Himig, at inilapag sa mesa. "Sige," sabi ni Bantayog. "Umuwi ka na. Tatawagan kita kapag may nalaman na ako." Umalis si Luningning na may halong pag-asa at pagdududa. Bakit biglang nagbago ang isip nito?
Ano ang mayroon sa mga pangalang yon? Nang makalabas na si Luningning, nanatiling nakatitig si Bantayog sa pintuan. Ang imahe ng desperadong mukha ng dalaga ay hindi maalis sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang lumang filing cabinet sa sulok ng kanyang opisina. May kinuha siyang isang maliit na susi mula sa kanyang leeg at binuksan ang pinakailalim na drawer nito. Ang drawer na ito ay laging nakakandado. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang luma at kupas na litrato. Sa litrato, may 3 lalaking magkakaakbay. Sa gitna ay ang mas batang bersyon ni Don Agusan Almares. Sa kanan nito ay isang lalaking may mapait na ngiti. At sa kaliwa ay ang kanyang ama, si Attorney David Escalante. Ang pinakamatapat na abogado ng mga Almares. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang amang namatay sa kahihiyan at pagkasira ng puri matapos pagbintangang nagnakaw sa kumpanya. Isang krimen na alam niyang hindi nito ginawa. Isang kasalanang ibinintang dito ng lalaking nasa kanan ni Don Agusan. Ang ama ni Dayang Calis. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang kinimkim. Panahon na para sa hustisya, itay. Bulong niya sa hangin. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang pagod ay biglang napalitan ng determinasyon. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang mag-imbestiga. Mga tawag sa telepono, pag-check sa mga public records, pag-access sa mga database na siya lang ang may alam. Ilang oras ang lumipas, hating gabi na, at natagpuan niya ang una sa maraming kasinungalingan. Ang buong board of directors ng Almares Prime Holdings ay pinalitan. Ang mga bank accounts ay inilipat sa ilalim ng pangalang Isabela Montenegro. Lahat ng digital na bakas ni Luningning Almares ay binura, na parang hindi ito kailanman umiral. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Luningning. Nang sagutin nito, seryoso ang kanyang boses. Luningning, may kailangan kang malaman. Ano yon? Nanginginig na tanong sa kabilang linya. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, mariing sabi ni Bantayog. Nalaman kong pinalitan ni Dayang, hindi lang ang pagkatao mo. Pinalitan niya rin ang kasaysayan ng pamilya ninyo. Sakay sila ng luma ngunit matatag na kotse ni Bantayog, binabaybay ang isang mahabang kalsada palayo sa syudad. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila naglalayo kay Luningning sa sakit na idinulot ng Maynila. Ngunit naglalapit naman sa isang nakaraang hindi niya kilala. Ang destinasyon nila, ang maliit na bayan ng Stamonica, Laguna. Ang lugar na idineklara ni Dayang bilang kanyang sinilangan sa lahat ng pekeng dokumentong inihanda nito. Sigurado ka bang may makukuha tayo rito? Basag ni Luningning sa katahimikan. Isa lang ang paraan para malaman. Sagot ni Bantayog, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Sa isang kasinungalingan na ganito kalaki, laging may butas, laging may maliit na detalyeng makakalimutan ng sinuman. Dumating sila sa Stamonica bago magtanghali. Isa itong tipikal na bayang probinsyal, tahimik, maalikabok, at tila lahat ng tao ay magkakakilala. Nagpanggap silang mga researchers na gumagawa ng isang family documentary. Una nilang pinuntahan ang munisipyo. Walang record ng sino mang Dayang Calis na ipinanganak doon sa nakalipas na 30 taon. Sunod nilang tinungo ang simbahan. Negatibo rin. Walang binyag, walang kumpil. Sa isang maliit na karinderya kung saan sila nananghalian, kaswal na nagtanong si Bantayog sa may-ari, isang matandang babae na halos buong buhay na naninirahan doon. May pamilya po ba kayong kilalang Calis dito, nanay? Tinitigan sila ng matanda. Calis, 4 na dekada na ako rito, iho. Walang pamilyang ganyan dito. Baka sa kabilang bayan. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagkabigo ang gumapang sa puso ni Luningning. Isa na namang pader, isa na namang patay na dulo. Habang pabalik na sila sa kotse,
Halos wala ng pag-asa. Isang balita mula sa TV ng isang tindahan sa tabi ng daan ang pumukaw sa kanilang atensyon. Nakatayo sa isang podium, napapaligiran ng mga mikropono at kamera, si Dayang. Suot ang isang eleganteng business suit, puno ng kumpiyansa, nagsasalita siya sa buong bansa. At nais kong magbigay ng babala sa sino mang nagtatangkang sirain ang pangalan ng aking pamilya, mariing sabi ni Dayang na nagpapakilala bilang Isabela Montenegro. May isang desperadong babae na nagpapanggap na ako para makakuha ng pera. Ang impostor na ito ay mapanganib, ngunit sinisigurado ko sa inyo at sa aming mga business partners na ang batas ay nasa panig namin. Pananagutin namin siya. Nanlamig si Luningning. Hindi lang ninakaw ang kanyang buhay, ginagamit pa ito ngayon bilang armas laban sa kanya. Hayop siya. Nanggigigil na bulong ni Luningning. Ang lakas ng loob niya. Huminahon ka, sabi ni Bantayog, ngunit may bago at matigas na kislap sa kanyang mga mata. Ito'y isang magandang senyales. Maganda? Hindi makapaniwalang tanong ni Luningning. Halos isumpa niya ako sa buong mundo. Natatakot siya, paliwanag ni Bantayog. Hindi siya gagawa ng ganitong eksena kung hindi siya kinakabahan. Alam niyang may gumagalaw. Alam niyang papalapit na tayo. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Luningning. Sa kabila ng lahat, tama si Bantayog. Natatakot ang kanilang kalaban. Ang biyahe pabalik ay mas tahimik. Malalim na ang gabi nang biglang umubo ang makina ng kotse ni Bantayog bago ito tuluyang namatay sa gitna ng isang madilim at walang katao-taong kalsada. Naku naman, inis na sabi ni Bantayog sabay hampas sa manibela. Walang signal ang kanilang mga telepono, walang mga bahay sa paligid. Ang tanging liwanag lang ay mula sa buwan at libo-libong mga bituin sa langit. Napilitan silang maghintay sa loob ng kotse. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Pasensya na, basag ni Bantayog sa katahimikan. Dapat yata ay dinala ko na to sa mekaniko. Ngumiti ng bahagya si Luningning. Okay lang, at least maganda ang tanawin. Tumingala siya sa mga bituin. Matagal na mula noong huli akong nakakita ng ganito karaming bituin. Napatingin din si Bantayog sa kanya at sa isang saglit, hindi siya ang kliyente at hindi rin ito ang investigador. Dalawa lang silang taong pinaglapit ng isang kakaibang sitwasyon. Bakit mo to ginagawa, Bantayog? Mahinang tanong ni Luningning. Ang kasong ito, alam kong hindi lang ito dahil sa 1,000 pisong ibinayad ko. Tumingin si Bantayog sa malayo. Sabihin na lang natin na ayoko sa mga taong mapangapi. Ayoko sa mga taong kinukuha ang hindi kanila. May mas malalim pang dahilan, alam ni Luningning. Ngunit hindi na siya nagtanong. Sa halip ibinalik nito ang tanong. Ikaw, kumusta ka na talaga? Nagulat si Luningning sa tanong. Ito ang unang beses na may nagtanong sa kanya niyan na hindi niya kadugo o yaya. Lumalaban, sagot niya. Natatakot ako, oo. Pero mas nangingibabaw ang galit at ang determinasyon na bawi ng para sa akin. Isang truck ang dumaan at tumulong sa kanila. Kinalaunan, nakabalik din sila sa Maynila. Pagod at walang konkretong ebidensyang dala. Nang ihatid siya ni Bantayog sa tapat ng eskinita kung nasaan ang bahay ni Yaya Himig, nagpasalamat siya. Aalis na sana siya nang biglang may isang brown envelope na isinilid sa ilalim ng pinto ng opisina ni Bantayog na malapit lang doon. Mabilis itong kinuha ni Bantayog. Walang pangalan. Walang anumang marka. Binuksan niya ito sa harap ni Luningning. Sa loob, may isang pirasong papel lang, isang luma at naninilaw na litrato. Napatitig sila pareho. Ang litrato ay kuha sa harap ng hasyenda. Sinagtala maraming taon na ang nakalipas. Nasa gitna si Don Agusan Almares. Sa kaliwa nito, nakangiti ang ama ni Bantayog, si Attorney David Escalante. At sa kanan nito,
Isang lalaking hindi pamilyar kay Luningning. Isang lalaking nakatingin kay Don Agusan na may hindi maipaliwanag na pait at inggit sa kanyang mga mata. Sa likod ng litrato, may sulat kamay na anotasyon. Ramon Callis, ang taong unang sinubok na sirain ang mga almares. Ito na ang pamana. Ang mga salitang binitiwan ni Luningning ay umalingaw-ngaw sa maliit na opisina ni Bantayog. Hawak niya ang gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang mga mata niya ay nakatutok dito, puno ng isang bagong realisasyon. Ang litrato ni Ramon Callis at ang misteryosong mensahe ng kanyang ama ay nagbigay linaw sa lahat. Ang kwintas na ito ay hindi lang isang alaala. Ito ang susi. Kung may itinatagong ebidensya ang papa laban sa mga Callis, siguradong nasa isang lugar iyon na ligtas. Paliwanag ni Luningning, ang isip ay mabilis na nagtatrabaho. At ang pinakaligtas na lugar na alam niya ay ang kanyang pribadong silid-aklatan sa hasyenda. Tumingin si Bantayog sa kanya. At sa tingin mo, ang kwintas na yan ang magbubukas nito? Hindi ako sigurado kung paano, pero sigurado akong konektado ito. Sagot ni Luningning. Kailangan nating makapasok sa loob. Ang ideya ay tila isang kabaliwan. Ang hasyenda sinagtala ay mas mahigpit ng binabantayan ngayon. Ngunit swerte sila. Isang malaking anunsyo ang lumabas sa dyaryo. Magkakaroon ng isang malaking anniversary gala sa hasyenda. Ipinagdiriwang daw ang unang taon ng matagumpay na pamumuno ni Isabela Montenegro sa Almares Prime Holdings. Iyon ang kanilang pagkakataon. 2 araw silang nagplano. Pinag-aralan ni Luningning ang bawat sulok ng blueprint ng hasyenda, isang kopya na naitago niya mula pa noon. Tinuro niya kay Bantayog ang mga pasilyo, ang mga blind spot ng mga lumang CCTV at ang isang maliit na lagusan sa likod ng hardin na ginagamit niya para tumakas noong bata pa siya para lang makapamitas ng mangga. Si Bantayog naman ang naghanda ng mga gamit, maliit na earpiece para sa komunikasyon, isang device na kayang i-jam ang signal ng mga bagong security camera sa loob ng ilang segundo, at mga damit na simple para hindi sila mapansin. Dumating ang gabi ng gala. Ang buong hasyenda ay naliligo sa mga ilaw. Ang tunog ng musika at tawanan ng mga mayayamang bisita ay umaabot hanggang sa kalsada. Sa isang madilim na bahagi sa likod ng pader ng hasyenda, naroon sina Luningning at Bantayog. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. Handa ka na? Tanong ni Bantayog sa earpiece. Ipinanganak akong handa. Sagot ni Luningning, kahit na ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Alinsunod sa plano, lumusot si Luningning sa maliit na lagusan sa pader. Pamilyar pa rin sa kanya ang bawat damo at bawat bato. Maingat siyang gumapang sa hardin, nagtatago sa likod ng mga halaman, habang si Bantayog ay nagbabantay mula sa labas, minomonitor ang galaw ng mga gwardiya sa isang maliit na tablet. May gwardiyang papalapit sa iyo galing sa kanan. 3 segundo. 2. 1. Ngayon, tumakbo ka papunta sa pinto ng kusina. Utos ni Bantayog. Sinunod ni Luningning ang utos. Mabilis at tahimik ang kanyang mga galaw. Nakapasok siya sa kusina nang hindi napapansin. Pamilyar ang amoy ng nilulutong pagkain, ngunit ang mga mukha ng mga staff ay lahat bago. Walang nakakakilala sa kanya. Gamit ang daanan ng mga katulong, narating niya ang 2 palapag. Ang pasilyo ay tahimik. Ang kanyang destinasyon, ang huling pinto sa kaliwa, ang silid-aklatan ng kanyang ama. Malinis ang paligid. Bulong ni Bantayog sa earpiece. May 3 minuto ka bago dumaan ulit ang roving guard. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Ang silid ay eksakto pa ring tulad ng dati. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay bumalot sa kanya. Libo-libong alaala ang bumalik. Ngunit wala siyang oras para maging emosyonal. Nilapitan niya ang isang malaking estante na puno ng mga libro. Sa likod nito, alam niya, may isang maliit na safe na nakatago. Ngunit hindi iyon ang kailangan niya.
Ang hinahanap niya ay isang bagay na mas personal. Nilapitan niya ang malaking mesa na gawa sa nara. May isang uka sa gilid nito, isang disenyo na tila palamuti lang. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. Ang palawit nito ay may kakaibang hugis. Dahan-dahan niya itong itinapat sa uka. Sakto. Ito nga ang susi. Ngunit bago pa niya ito maipihit, isang boses ang naririnig niya mula sa labas ng pinto. Sigurado ka bang nakita mo siyang pumanik dito? Boses iyon ni Lorenzo. Nanigas si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Positibo, sir. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng waiter, pero hindi siya kasama sa listahan ng staff. Sagot ng isang gwardiya. Luningning, umalis ka na dyan. Ngayon na. Sigaw ni Bantayog sa kanyang earpiece, pero huli na ang lahat. Papalapit na ang mga yabag. Walang ibang daan palabas. Sa isang iglap, nakita ni Luningning ang tanging lugar na pwede niyang pagtaguan. Ang espasyo sa likod ng makakapal na kurtina sa tabi ng bintana. Mabilis siyang nagtago doon, pinipigil ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. Iginala ni Lorenzo ang kanyang paningin sa buong silid. Tumigil ang kanyang tingin sa mesang nara. Sa mismong lugar kung nasaan si Luningning kanina. May napansin ba siya? Walang tao rito. Inis na sabi ni Lorenzo sa gwardiya. Bumalik ka na sa baba. Baka guni-guni mo lang yon. Narinig ni Luningning ang pagsara ng pinto. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit hindi umalis si Lorenzo. Nanatili ito sa loob. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit. Papalapit. Sa bintana kung saan siya nagtatago. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ito na ang katapusan. Ngunit biglang may isang malakas na ingay na nagmula sa labas. Isang tunog ng nabasag na salamin mula sa kabilang bahagi ng hasyenda. Ano yon? Sigaw ni Lorenzo at nagmamadaling lumabas ng silid para tingnan kung ano ang nangyari. Iyon na ang pagkakataon ni Luningning. Mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo palabas ng silid, pababa ng hagdan, at pabalik sa kusina. Hindi na niya inalintana ang panganib. Nakalabas siya ng hasyenda, humihingal at nanginginig. Sinalubong siya ni Bantayog sa madilim na eskinita kung saan sila naghihintay. Anong nangyari? Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nito. Muntik na, sagot ni Luningning. Yung ingay, ikaw ba ang may gawa nun? Umiling si Bantayog. Hindi. Akala ko nga ikaw. Pareho silang natigilan. Kung hindi si Bantayog at hindi rin si Luningning, sino? Napatingin si Luningning pabalik sa hasyenda. At doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Si Lorenzo at ang mga gwardiya ay may hawak na isang lalaki. Pinipilit nilang itayo ito mula sa pagkakasubsob sa lupa. Kahit malayo, kahit madilim, kilala ni Luningning ang figurang iyon, si Bantayog. Nahuli nila si Bantayog. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa gilid ng labi ni Bantayog. Lasang-lasa niya ang sarili niyang dugo. Dinala siya sa isang bodega sa likod ng mansyon, malayo sa mga bisita, malayo sa musika. Nakatayo sa harap niya si Lorenzo. Ang muka ay puno ng pagmamayabang, habang si Dayang ay nakaupo sa isang silya sa sulok. Pinapanood ang lahat na parang isang reyna. Magsalita ka, sabi ni Lorenzo. Pinupunasan ng kamao sa isang panyo. Sino ka? Sino ang nag-utos sa'yo na pumasok dito? Hindi umimik si Bantayog. Tiningnan lang niya si Lorenzo ng diretso sa mga mata na may bahid ng pangiinsulto. Ayaw mong magsalita? Ngumisi si Lorenzo. Isang senyas lang niya, isang malakas na suntok sa sikmura, ang muling tumama kay Bantayog mula sa isang gwardiya. Dahilan para mapaluhod siya. Wala kayong makukuha sa akin, hirap na sabi ni Bantayog habang pilit na bumabangon. Tumawa si Dayang mula sa kanyang upuan, isang tawang malamig at walang kaluluwa.
Hayaan mo na siya, Enzo. Isa lang siyang hamak na magnanakaw. O baka naman, isa siyang tiktik na pinadala ng babaeng baliw na yon. Lumapit si Dayang kay Bantayog. Ang mamahalin nitong pabango ay humalo sa amoy ng dugo at alikabok sa bodega. Yumuko ito para magpantay ang kanilang mga mata. Sabihin mo sa akin, bulong nito. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Luningning? Kaya kong doblehin, triplehin pa. Sabihin mo lang kung nasaan siya. Sa halip na sumagot, ngumisi lang si Bantayog. Hindi mo naiintindihan, hindi ba? Ang alin? Kunot noong tanong ni Dayang, na hindi lahat ng tao ay nabibili ng pera. Ang ngising yon ang tila nagpaninga sa galit ni Dayang. Sa isang iglap, ang kalmado niyang postura ay nawala. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bantayog. Walang kwentang tao. Anas nito. Dalhin niyo na yan sa pulis. Sabihin ninyong nahuling magnanakaw. Habang kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas, isang pamilyar na imahe ang bumalik sa isipan ni Bantayog. Flashback 1. Isang batang Bantayog, mga 10 taong gulang, nagtatago sa likod ng pinto ng kanilang bahay. Sa loob, umiiyak ang kanyang ina, habang ang kanyang ama, si Attorney David Escalante, ay bagsak ang mga balikat. Puno ng mga papeles ang kanilang mesa. Mga papeles na nagsasabing nagnakaw ito ng milyon-milyon mula sa kumpanya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Don Agusan Almares. Na, hindi ko ginawa yon, Elena, narinig niyang sabi ng ama. Patibong to. Si Ramon, kinamit niya ako para sirain si Agusan. Naramdaman muli ni Bantayog ang sakit na naramdaman niya noong araw na yon. Ang sakit ng kawalang katarungan. Flashback 2. Ilang taon ang lumipas. Nakahiga sa banig ng karamdaman ang kanyang ama. Payat na payat, ang dating talas ng isip ay napalitan na ng pait. Hinawakan nito ang kamay ng nagbibinatang si Bantayog. Anak, ipangako mo sa akin, hirap na sabi ng kanyang ama. Darating ang araw, linisin mo ang pangalan natin. Ibalik mo ang dignidad na ninakaw sa atin. Ang hustisya para sa mga Escalante. Iyon ang huling mga salita ng kanyang ama. Isang pangakong binitawan niya at isinumpa sa kanyang puso. Dinala siya ng mga gwardiya sa harap ng mansyon kung saan naghihintay ang sasakyan ng pulis. Ang mga bisita ay nagbubulungan, nagtataka sa komosyon. Ngunit biglang, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng kalsada. Sunog! Sunog! Isang maliit na basurahan sa labas ng gate ang biglang umapoy. Maliit lang ito, ngunit sapat na para lumikha ng gulo at pagkataranta. Ang atensyon ng lahat, pati na ng mga gwardiya, ay napunta doon. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Bantayog. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Isang malakas na siko sa tiyan ng gwardiyang nasa kanan niya. Isang sipa sa tuhod ng nasa kaliwa. Mabilis siyang tumakbo papalayo sa dilim, habang ang lahat ay abala sa maliit na sunog. Alam niyang gawa iyon ni Luningning. Sa isang madilim na eskinita, ilang kanto mula sa hasyenda, nagkita silang muli. Hinawakan ni Luningning ang kanyang braso. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Bantayog! Anong ginawa nila sa'yo? Ayos ka lang ba? Tiningnan ni Bantayog ang maliit na paso sa kamay ni Luningning. Gawa ng pagsindi sa basurahan. Napatingin din siya sa mga mata nito. Mga matang puno ng tapang na hindi niya nakita noong una silang magkita. Salamat, sabi niya. Tayo na. Kailangan mong magamot, sabi ni Luningning. Aalalayan na sana siya nang bigla itong huminto. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang seryosong tanong. Bago ang lahat, sabi ni Luningning, ang boses ay matatag. Nakita ko ang paraan ng pagtingin nila sa'yo. Narinig ko ang sinabi ni Dayang. Hindi ito simpleng kaso para sa'yo, hindi ba?
Mayroon kang personal na dahilan. Sino ka ba talaga, Bantayog? Alam ni Bantayog na wala nang dahilan para magtago. Tapos na ang pagkukunwari. Tinitigan niya si Luningning at sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang lahat ng sakit at galit na matagal na niyang dinadala. Hindi lang ito tungkol sa Almares. Pag-amin niya, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Tungkol din ito sa mga eskalante. Sa loob ng maliit na bahay ni Yaya Himig, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Ginamot ni Luningning ang mga sugat sa mukha ni Bantayog gamit ang isang malinis na bimpo at maligamgam na tubig. Bawat dampi ng kanyang kamay ay magaan, ngunit ang bigat sa pagitan nila ay halos hindi na kayang buhatin. Nang matapos siya, hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Ang mga salitang binitiwan ni Bantayog bago sila tumakas. Tungkol din ito sa mga eskalante ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ang aking ama, si Attorney David Escalante, ang dating personal na abogado at pinakamatalik na kaibigan ni Don Agusan. Panimula ni Bantayog, binasag ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay mayroong sakit na kinimkim sa loob ng maraming taon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakaibigan ng kanilang mga ama, ang pagtataksil ni Ramon Calis, ang ama ni Dayang, na dating business partner ng mga Almares. Ikinuwento niya kung paano ginamit ni Ramon ang kanyang ama sa isang masalimuot na plano para pagbintangang nagnakaw ito sa kumpanya na naging sanhi ng pagkawasak ng pangalan ng mga eskalante at pagkasira ng pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Namatay si Papa na dala-dala ang kahihiyan. Pagpapatuloy ni Bantayog, ang panga ay naninikip. At isinumpa ko sa kanyang puntod na balang araw, ilalabas ko ang katotohanan at lilinisin ang pangalan niya. Habang nagsasalita si Bantayog, isang malamig na pakiramdam ang unti-unting gumapang sa buong katauhan ni Luningning. Hindi ito awa. Hindi rin galit para sa mga kaaway nila. Ito ay sakit. Ang sakit ng panibagong pagtataksil. Kaya mo tinanggap ang kaso ko, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang konklusyon. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Hindi dahil naniniwala ka sa akin, kundi dahil nakita mo ang pagkakataon para sa sarili mong paghihiganti. Hindi ganun yon, Luningning. Tanggi ni Bantayog. Huwag mo akong tawaging Luningning. Biglang sigaw niya at sa wakas, lumabas ang lahat ng sakit. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang kwento ko. Habang ako'y nagluluksa sa pagkawala ng lahat ng bagay sa buhay ko, ikaw pala ay may sariling agenda. Pareho lang kayo ni Dayang. Pareho lang kayo ni Lorenzo. Mga manloloko. Mali ka, giit ni Bantayog. Tumayo na rin. Oo, may personal na dahilan ako. Pero naniwala ako sa'yo at magkasama tayo sa laban na to. Walang tayo, Bantayog. Mapait na sagot ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang laban na ito ay sa akin at ayoko nang madamay pa sa kasinungalingan ng iba. Lumabas ka na. Luningning, pakinggan mo ako. Sinabi kong lumabas ka na. Sigaw niya, itinuro ang pinto, ang katawan ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Luningning ang sakit sa mga mata ni Bantayog, ngunit huli na ang lahat. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay dito ay basag na. Walang imik na tumalikod si Bantayog at lumabas ng pinto. Isinara ito ng marahan. Naiwan si Luningning na mag-isa, humahagulgol sa sahig. Bakit ganito? Lahat na lang ba ng tao sa paligid niya ay may itinatagong lihim? Lahat na lang ba ay iiwan siya? Maya-maya, pumasok si Yaya Himig. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Niyakap siya nito ng mahigpit. Tahan na, Hija, malalagpasan din natin to. Ngunit parang isang masamang biro ng tadhana,
Habang sila'y magkayakap, may malalakas na katok silang narinig mula sa pinto. Nagtaka man binuksan ito ni Yaya Himig. 2 pulis na nakauniforme ang nasa labas. "Magandang gabi po," sabi ng isang pulis. "Hinahanap po namin si Ginang Himig Sarmiento." "Ako nga po yun. Bakit po?" Kinakabahang tanong ni Yaya Himig. "Inaanyayahan po namin kayong sumama sa presinto," sabi ng pulis. "May reklamo po ng pagnanakaw na isinampa laban sa inyo, si Miss Isabela Montenegro." Gumuho ang mundo ni Luningning sa pangalawang pagkakataon. "Ano? Hindi iyan totoo. Isa yang kasinungalingan." Sigaw niya, hinarangan ng kanyang yaya. "Miss, umalis po kayo sa daan." Mahinahong sabi ng pulis. "May dala po kaming search warrant." Wala silang nagawa. Hinalughog ng mga pulis ang maliit na bahay. At mula sa baul ni Yaya Himig, natagpuan nila ang isang mamahaling diamond bracelet. Isang alahas na alam ni Luningning ay pag-aari ni Dayang. Isang patibong. "Yaya!" Umiiyak na, sabi ni Luningning habang pinupusasan ang matanda. "Huwag kang mag-alala, Hija," sabi ni Yaya Himig, pilit na ngumingiti, kahit nangingilid na rin ang kanyang mga luha. "Huwag kang susuko, maging matatag ka." Bago pa man siya tuluyang mailabas ng pinto, biglang tumunog ang telepono ni Luningning na nakapatong sa mesa. Isang unknown number. Sinagot niya ito, nanginginig ang kamay. "Hello?" Isang pamilyar at mapanuyang boses ang kanyang narinig. Si Dayang. "Kamusta, Pulubi?" Panunuyan nito. "Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Isang paalala lang yan. Isang paalala kung anong mangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. Itigil mo na ang kahibangan mong ito kung ayaw mong mabulok sa kulungan ang matandang yan." "Hayop ka, Dayang! Hayop ka!" Sigaw ni Luningning, ngunit tawa lang ang isinagot nito bago ibinaba ang telepono. Doon, naiwan si Luningning. Mag-isang nakatayo sa gitna ng nagulong silid. Wala na si Lorenzo, wala na si Bantayog, at ngayon, wala na rin si Yaya Himig. Wala na ang lahat. Napaupo siya sa sahig. Ang pakiramdam ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napako sa gintong kwintas sa kanyang leeg. Ang bagay na nagsimula ng lahat ng ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ito, ang mga daliri ay nanginginig. Gusto niya itong tanggalin. Gusto niya itong itapon. Gusto na niyang sumuko. Lumipas ang 2 araw na parang isang bangungot para kay Luningning. Ang maliit na bahay ay naging isang kulungan ng kalungkutan. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salita ni Dayang ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang pagsuko ay tila ang pinakamadaling gawin. Ang kalimutan na lang ang lahat at magsimula sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, ang imahe ni Yaya Himig sa loob ng kulungan at ang pinaghirapan ng kanyang ama ay bumabalik para sampalin siya sa katotohanan. Sa 3 araw, may kumatok sa pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mas paulit-ulit, mas mapilit. "Luningning, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo." Boses yon ni Bantayog. Sa una, gusto niyang sumigaw at paalisin ito. Ngunit mayroong pagod at sinseridad sa boses nito na pumigil sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo si Bantayog sa labas. Ang muka ay mas pagod pa kaysa dati. Ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. May dala itong isang brown envelope. "Alam ko galit ka pa rin," panimula nito. "At naiintindihan ko. Hindi ako naparito para humingi ng tawad sa paglilihim ko. Dahil kung uulitin man, gagawin ko pa rin. Naparito ako para ipakita sa'yo na hindi ka nag-iisa sa laban na to." Inabot niya ang envelope kay Luningning. Nag-aalangan man, kinuha niya ito at binuksan.
Sa loob, naroon ang kopya ng CCTV footage mula sa isang pawn shop malapit sa lugar nila. Malinaw na makikita sa video ang isa sa mga security guard ni Dayang na siyang nagsangla ng pekeng alahas para makuha ang resibong ginamit na ebidensya laban kay Yaya Himig. Sa ilalim nito, may isang pirmadong testimonya mula sa may-ari ng pawn shop. Hindi pa ito sapat para mapalaya agad si Yaya Himig, pero sapat na ito para magkaroon ng duda ang piskal sa kaso. Paliwanag ni Bantayog, hindi ako tumigil sa paghahanap ng paraan, Luningning. At hinding-hindi ako titigil. Tumingin si Luningning mula sa mga papel papunta sa mga mata ni Bantayog. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang isang investigador na may personal na misyon, kundi isang taong tunay na nag-aalala. Isang kaalyado. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting natunaw at napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa. Patawad. Mahinang sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Sa mga sinabi ko, wala yon, sabi ni Bantayog. May karapatan kang magalit. Ang mahalaga ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Ang tanong na yon, ang muling bumuhay sa apoy na muntik nang mamatay sa kalooban ni Luningning. Tumango siya. Oras na para tapusin ang laban. Pumasok sila sa loob at umupo sa harap ng maliit na mesa. Muling kinuha ni Luningning ang gintong kwintas. Muntik ko na tong itapon, pag-amin niya. Mabuti na lang at hindi mo ginawa, sagot ni Bantayog, dahil sigurado akong nandito ang kasagutan. Muli nilang pinagmasdan ang kwintas. Simple lang ang anyo nito. Isang bilog na palawit na may disenyong araw. Hinawakan ito ni Luningning. Pilit na inaalala ang bawat detalye ng mga araw na kasama niya ang kanyang ama. May sinasabi siya sa akin noon, isang bugtong, sabi ni Luningning, napapikit habang pilit na inaalala. Madalas niya itong sabihin kapag naglalaro kami sa hardin. Anong bugtong? Sabi niya, anak, saan humahalik ang unang sinag ng araw sa hardin ng sinagtala? Unang sinag ng araw? Pag-uulit ni Bantayog. Oo, at ang sagot ko lagi, sa tuktok po ng puno ng mangga, Papa. Pero tatawa lang siya at sasabihing, halos, pero hindi pa rin iyon. Nag-isip silang pareho. Ang unang sinag ng araw. Sa hardin ng sinagtala. Ang disenyo sa kwintas ay isang araw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Luningning. Ang sandayal. Ang ano? Ang sundayal na bato sa gitna ng hardin. Regalo pa yun ng lolo ko kay Papa. Doon laging unang tumatama ang sikat ng araw tuwing umaga. Kinuha ni Bantayog ang kwintas. Sinuri niya itong mabuti. Napansin niya ang maliliit na marka sa paligid ng disenyong araw. Parang mga numero sa isang orasan. At ang pinakatuktok na sinag ng araw sa disenyo ay bahagyang mas makapal kaysa sa iba. Sinubukan niyang pihitin iyon. Sa una, ayaw gumalaw. Ngunit nang diinan niya ito ng bahagya at inikot pa kaliwa, kasabay ng isang mahinang click, ang takip ng palawit ay bumukas. At sa loob, hindi isang litrato o isang hiyas ang kanilang nakita, kundi isang maliit at kakaibang hugis na piraso ng metal na nakatupi. Nang buklatin nila ito, naging isang susi. Isang susi na may kakaibang mga ngipin, hindi tulad ng mga ordinaryong susi. Ito ang susi para sa uka sa mesa ng kanyang ama. Nagkatinginan sila ni Bantayog. Ang kanilang mga mata ay parehong nagniningning sa pananabik at determinasyon. Ito na yon, ang susi sa tagumpay. Kailangan nating bumalik sa hasyenda, maring sabi ni Luningning. Hindi na tayo pwedeng basta-basta pumasok doon, paalala ni Bantayog. Doble na ang seguridad ngayon at kilala ka na nila. Kilala na rin nila ako. Kailangan natin ng plano, isang plano na hindi nila inaasahan. Sabi ni Luningning, ang isip ay tumatakbo na. Maya-maya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na galing sa anunsyong nakita nila sa diaryo. Ang gala.
sabi niya. Ang anniversary gala ng Almares Prime Holdings. Iyon ang gabi. Sa gitna ng lahat ng tao, sa gitna ng selebrasyon nila, doon natin sila babawiin ng lahat. Ang Hacienda Sinagtala ay mas magniningning pa kaysa dati. Ang mga ilaw na mistulang mga alitaptap ay nakasabit sa mga puno. Ang hardin ay napupuno ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Sa gitna ng lahat, si Dayang Calis bilang Isabela Montenegro ay ang bituin ng gabi. Bawat ngiti niya ay perpekto. Bawat kaway ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya, laging nakaalalay si Lorenzo de Villar, ang perpektong kasintahan para sa mundo. Sila ang larawan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng entablado, sa gitna ng abalang kusina, isang anino ang tahimik na kumikilos. Nakasuot ng uniforme ng isang waiter, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng bun at may dalang isang tray ng mga baso. Si Luningning Almares ay nagbalik sa kanyang tahanan. Bawat hakbang niya ay maingat, bawat paghinga ay kontrolado. Sa kanyang tenga, isang halos hindi makitang earpiece ang nagkokonekta sa kanya kay Bantayog na nagmamanman mula sa isang sasakyan sa labas. "Nasaan ka na?" bulong ni Bantayog. "Papunta na ako sa grand staircase. Puno ng tao ang main hall," sagot ni Luningning. "Mag-ingat ka. Nakita ko si Lorenzo na papalapit dyan." Hinaluan ni Luningning ang grupo ng mga totoong waiter, yumuko para hindi mapansin, at mabilis na tinahak ang daanan ng mga staff papunta sa ikalawang palapag. Bawat pamilyar na pasilyo ay tila sumisigaw ng mga alaala, ngunit isinantabi niya ang lahat. Mayroon siyang misyon. Nakarating siya sa tapat ng silid-aklatan. Tahimik. Walang bantay. Ito na ang pagkakataon. "Papasok na ako," anunsyo niya. "Binigyan kita ng 5 minuto. I-disable ko na ang camera. Sa hallway na yan ngayon," sabi ni Bantayog. Pumasok si Luningning sa silid. Ang malamig na hangin at pamilyar na amoy ng mga libro ang sumalubong sa kanya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa mesa ng kanyang ama. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kwintas. Binuksan ito at inilabas ang maliit na susi. Ipinasok niya ito sa ukas sa gilid ng mesa. Isang mahinang click ang narinig. Isang maliit at halos hindi mapansing bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa ang bahagyang umangat. Isang secret compartment. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para buksan ito. Sa loob, isang itim na leather-bound na kwaderno at ilang mga nakatuping dokumento ang naroon, na panatiling ligtas sa paglipas ng panahon. Kinuha niya ang mga ito. Nang buklatin niya ang unang pahina ng kwaderno, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito na yon, ang lahat ng ebidensya. Ngunit nang akma na siyang aalis, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lorenzo. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka, na mabilis na napalitan ng galit. "Ikaw!" Bago pa man makasigaw si Luningning, mabilis siyang sinugod ni Lorenzo at tinakpan ang kanyang bibig. "Anong ginagawa mo dito, ha? Paano ka nakapasok?" Nanggigigil na sabi nito. Pilit na inaagaw ang kwaderno. Nagpumiglas si Luningning. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para sikuhin ito sa tiyan, dahilan para mapabitaw ito. "Luningning! Sumagot ka! Anong nangyayari?" Sigaw ni Bantayog mula sa earpiece. Hindi na niya nagawang sumagot. Dahil sa likod ni Lorenzo, pumasok ang isa pang tao, si Dayang. Ang perpektong ngiti ni Dayang ay nawala. Napalitan ng purong pagkasuklam. "Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga titigil." "Tapos na ang laro mo, Dayang," matapang na sabi ni Luningning. Hawak ng mahigpit ang kwaderno. "Nasa akin na ang lahat." Tumawa si Dayang, isang tawang nakakakilabot. "Talaga? Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan nila? Ikaw, isang hamak na pulubi? O ako, si Isabela Montenegro?" Lumapit si Dayang.
Ibigay mo sa akin yan, utos nito. Hindi, mariing sagot ni Luningning. Ibigay mo sabi. Sigaw ni Dayang at sinugod siya. Nagkagulo sila sa loob ng silid-aklatan. Itinulak ni Luningning si Dayang dahilan para matumba ito sa isang silya. Si Lorenzo naman ay muling sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Luningning. Ginamit niya ang isang makapal na libro mula sa mesa at ipinalo sa ulo nito. Nanghina si Lorenzo at napasandal sa pader. Alam mo ba kung gaano ko kinamuhian ang pamilya mo? Sigaw ni Dayang habang bumabangon, ang buhok ay gulo-gulo na. Ang pagiging elegante ay ganap nang nawala. Ang ama mo ang sumira sa pamilya namin. Inagaw niya ang lahat ng dapat ay sa amin. Kaya kinuha ko lang ang dapat ay sa akin. Ang pera, ang kapangyarihan, ang buhay na to. Akin to lahat. Hindi mo pag-aari ang kahit ano dito. Sigaw pabalik ni Luningning. Dahil lahat ng yan ay kinuha mo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid-aklatan. Ngunit hindi si Bantayog ang pumasok, kundi mga pulis. Kasama ang isang lalaking nakauniporme na may mataas na ranggo. At sa likod nila, si Bantayog na may hawak na teleponong malinaw na nagre-record ng lahat. Natigilan sina Dayang at Lorenzo. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Dayang Calis at Lorenzo de Villar, sabi ng hepe ng pulisya, ang boses ay puno ng awtoridad. Arestado kayo para sa falsification of public documents, fraud, at conspiracy. Lahat ng sinabi ninyo ay na-record. Ang pag-amin ni Dayang, ang kanyang galit, ang kanyang paghahangad, lahat ay narinig. Walang nagawa ang dalawa nang posasan sila ng mga pulis. Habang inilalabas sila mula sa silid, natanaw ni Luningning ang mga dokumentong hawak niya. Ang tunay niyang birth certificate, ang last will and testament ng kanyang ama, at ang kwadernong naglalaman ng lahat ng ilegal na transaksyon na ginawa ni Ramon Calis noon at ipinagpatuloy ni Dayang at Lorenzo ngayon. Kinaladkad sila palabas, sa gitna ng Grand Hall, kung saan ang musika ay huminto. Ang lahat ng mga bisita, ang buong alta sosyedad, ay nakatingin, mga saksi sa kanilang pagbagsak. Naiwan si Luningning sa loob ng silid-aklatan, kasama si Bantayog. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Lumapit si Bantayog sa kanya. Tapos na. Mahinang sabi nito. Tumingin si Luningning sa kanya at pagkatapos ay sa kwadernong hawak niya, tumango siya. Ngayon tapos na. Sa loob ng korte, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang bawat pagtibok ng puso ni Luningning ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, mahigpit ang hawak ni Bantayog sa kanyang kamay. Sa kabilang panig ng silid, nakayuko sina Dayang at Lorenzo. Ang dating pagmamataas ay ganap ng naglaho. Ang tunog ng martilyo ng hukom ang bumasag sa katahimikan. Matapos ang masusing paglilitis, nagsalita ang hukom, ang boses ay matatag at pinal. Iginagawad ng korteng ito ang sentensyang habambuhay na pagkakabilanggo kina Dayang Calis at Lorenzo de Villar dahil sa mga krimeng kanilang ginawa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Luningning. Hindi ito hininga ng galak o paghihiganti, kundi hininga ng paglaya. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang taon, ang Almares Prime Holdings ay muling bumangon mula sa abo. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matatag, mas malinis, at may puso. Sa pangunguna ni Luningning bilang bagong CEO, ang kumpanya ay naging simbolo ng integridad. Sa isang malaking pagpupulong, tumayo si Luningning sa harap ng lahat ng empleyado, bago at luma. Sa likod niya ay ang malaking larawan ng kanyang ama, si Don Agusan Almareso. Ngayong araw ay ni mamamonine ninamba ng panimula niya. Ang boses ay puno ng kumpiyansa.
Hindi lang natin ipinagdiriwang ang isa na namang matagumpay na taon. Ipinagdiriwang natin ang isang bagong pamana. Isang pamana na nakabatay hindi lang sa kita, kundi sa pagtulong. Ikinagagalak kong i-anunsyo ang paglulunsad ng Almares Foundation, isang proyektong magbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang kapuspalad sa San Isidro del Mar. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Yaya Himig, malusog na at puno ng pagmamalaki ang mga mata. Ngumiti si Luningning. Ito ang tunay na tagumpay. Isang gabi, dinala siya ni Bantayog sa isang pamilyar na lugar, ang madilim na kalsada sa probinsya kung saan sila unang nasiraan ng sasakyan. Ngunit ngayon, wala nang takot o pag-aalala. Tanging ang liwanag lang ng buwan at ng libu-libong mga bituin ang kanilang kasama. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Bantayog habang nakatayo sila sa ilalim ng kalawakan. Paano ko makakalimutan? Nakangiting sagot ni Luningning. Dito nagsimula ang lahat, hindi ba? Ang unang pagkakataon na nakita kita, hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang tao. Humarap si Bantayog sa kanya at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Luningning, noong una kitang makilala, ang daladala ko lang ay ang bigat ng nakaraan at ang pangako ng paghihiganti. Pero ikaw, tinuruan mo akong muling magtiwala. Tinuruan mo akong umasa. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katatagan. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Sa lugar na ito, kung saan nasira ang luma kong sasakyan, gusto kong simulan ang bago nating biyahe. Isang biyahe na panghabang buhay. Binuksan niya ang kahon at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang kumikinang na diamante. Luningning Almares, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Luningning sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Bantayog, pakakasalan kita. Ang hasyenda Sinagtala ay muling napuno ng buhay. Ngunit hindi na ito ang tahimik na mansyon ng nakaraan o ang pugad ng kasinungalingan ni Dayang. Ngayon, ito ay isang tahanan na puno ng tawanan. Sa malawak na hardin, 3 maliliit na bata ang masayang naghahabulan. Ang kanilang mga pangalan ay parang isang tula. Sinaya, Danaya, at Halia. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Sa veranda, magkatabing nakaupo sina Luningning at Bantayog, pinapanood ang kanilang mga anak, ang kanilang triplets. Ang gintong kwintas ay muling nakasabit sa leeg ni Luningning, ngunit hindi na bilang isang susi sa nakaraan, kundi bilang isang simbolo ng kanyang pagkatao. Isinandal ni Luningning ang kanyang ulo sa balikat ni Bantayog. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan. Nakuha niya ang lahat ng nawala sa kanya at higit pa. Natagpuan niya ang isang pamilya. Natagpuan niya ang kanyang sarili. Masaya ka ba, mahal ko? Tanong ni Bantayog. Hinaplos ang kanyang buhok. Tumingala si Luningning sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Higit pa sa masaya, sagot niya, buo na ako. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning Almares, isang kwentong nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan na maaaring agawin ni numan. Ang tunay na pamana ay nasa loob ng ating puso. Ang tapang na bumangon, ang lakas na lumaban para sa katotohanan, at ang kakayahang muling buksan ang puso para sa pag-ibig matapos ang pinakamatinding pagtataksil. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nabigyan namin kayo ng isang kwentong pumukaw sa inyong mga damdamin at nagbigay ng aral.
Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Luningning at Bantayog? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.